Mga kapuso, pangalawa ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may mataas na kaso ng adolescent birth rate sa mga kabataang babae na edad 15 hanggang 19. Isa na dyan si Yan Yan, isang 14 anyos na nabuntis ng kasintahang nakilala niya online. Yan ang tinutukan ni Cara David sa bagong episode ng digital documentary program ng GMA Public Affairs na Caradocs. Panoorin po natin ito. May sinabi ko po sa kanya na buntis po ako, tapos pinakita ko po sa kanya yung TD. Tapos sinabi niya po na hindi niya po pananangkitan. Nabuntis ng kasintahang nakilala online pero hindi pinanagutan. Yan ang mabigat na dinadala ni Yanyan, di niya tunay na pangalan. Hindi na po siya pakita. Hindi ko nakuha na may lumipat tapos sila ng bagay. At ang masaklap pa, si Yanyan, 14 anyos pa lamang. Di naman kasi yung palda niya. Iniisip ko baka buntis siya. Kasi lumalaki yung tiyan niya. Kamakailan lamang ay umani ng maraming views online sa isang vlog ang batang itatago natin sa pangalang Nikki. Tulad ni Yanyan, menor de ina rin si Nikki na ngayon ay 15 anyos na at may 8 buwang sanggol. Binisita ko si Nikki sa isang bayan sa Laguna. Hello po, Hello ma'am. po, kumusta? Kumusta po? Ikaw si Opo. Sabi niya, di ko naman anak yan eh. Sabi, sa ibang lalaki mo yan eh. Kaya sabi ko, di mo pala tanggap yung anak ko. Tapos, lagi niya akong binubugbog. Tapos, pinapainom niya akong gamot. para saan daw yung gamot? Pampalaglag po ng bata. Ikaw ayaw mong palaglag yung bata. Joke po. Kasi po, masama po kay Papa. Sa Diyos po yun eh. Ang alin? Ipalaglag po yung baby. Wala namang kasalanan po yung baby eh. Isa sa nakikitang dahilan ng Popcom sa paglobo ng bilang ng mga menor de edad na nagbubuntis ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa sex education. Nakikita natin is yung exposure from information, particularly sa mga sexual explicit content from various sources, especially from online. But of course, nandyan pa rin yung factors nung unguided decision-making processes, lack of information sa mga kabataan. Bukod pa rito, may isa pa silang itinuturong dahilan. Live-in arrangement is also increasing actually based sa population census po natin. And yung nakikita naming pattern ay usually doon sa mga nabuntis na mga adolescent mothers, eventually ay nag-live-in sila ng kanilang partners. Abangan ang kabuuan ng dokumentaryong ito mamayang alas 5 ng hapon sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ito ang Caradocs, ang kwento sa bawat numero.